Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga ka-agapay, mga katoto, mga kaibigan, mga kakontsaba, whatever. Ay nako, magandang gabi sa inyo. Andito tayo sa ating patuloy na igting ng salita ng Panginoon at ang courage niya sa atin dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo. At tuloy-tuloy po tayo na magsasagot ng inyong mga katanungan. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At malapit na magtapos ang June. It's already June 27 and we are so glad and happy na natatapos na uli ang buwan. Biro nyo, kalahati na ng taon ang bilis. And ang bilis ng panahon, makikita natin talaga ang magagandang pagpapala ng Diyos diyan. At malapit na magsimula ang July. Pero you know, it's so good and I'm very glad to have here with us our guest counselor na matagal na rin natin nakakasama dito. Alam nyo, itong counselor natin ay walang iba kundi si Ate Kit Molina. Hello, Ate Kit! Hello! Hello again. Hello Magandang again. gabi. Oo, magandang gabi. Yeah. Ito si Ate Kate, kung di nyo natatanong, siya ay certified life coach tsaka practitioner. Siya din ay kasama sa mga nag-pioneer ng Door of Hope Counseling Center dyan sa Makati. At syempre, ang expertise niya ay yung mga emotionally troubled, mga teenagers, mag-asawa, kahit single, yung mga nag-survive ng abuse, at saka yung mga nag-go through sa mga panghihinang loob ng bereavement o yung grief. Yan, mga taong may anger issue, yan, ganyan. Pero yan, Ate Kit, isa rin siyang singer. Maganda yung marunong kumanta eh. Ayun. Kapag marunong ka kumanta, hindi sa totoo, di ba, Ate Kit? Totoo. Kapag gumagawa ka ng awit, meron kang maaalala na kapag during your lowest times, naalala mo yung awit na ginawa mo, and then you can sing it na kahit even yung message ng song, nai-inspire ka na, right? Very therapeutic din yun. Kailangan din natin para sa atin. Ang sarap yung gumagawa ka ng sarili mong awit, meron kang parang baon lagi. Meron kang sarili mong parang may dala-dala kang emergency na kit, emergency na package na kapag kailangan mo at the lowest times, you have a song. So, kaway-kaway sa mga gumagawa na awit dyan, katulad ni Ate Kit. Hello, Ate Kit. Or just plainly listening to songs, mga worship songs, or any music that can uplift your soul. Yan, that's very helpful. Absolutely. Ayan. Well, Ate Kit, pagkakataon mo na para mag-greet ng ating mga kaagapay dyan, yung mga fans club mo. Inaantay ka na. Go! Muli, binabati ko naman itong nag-reunion kasi kami yung mga, alam mo na, yung dating mga Grace ambassadors sa GBC. Pero yung iba, nagkita-kita kami, like si Jojo Yomol, si Lorna Torres. I hope, pagdating ni Jojo Yomol, hi Lorna, ikaw naman, sama tayo kita-kits again. And then yung mga kaibigan ko rin na palagi nakikinig, si Ate Lerma Pareño. And then yung tawag ko, anak. Mini-mentor ko dati. Oy, anak. Nandito si Nanay Kit. Emeline Retis. She's the bluish green sa Facebook. Hi. I know you're listening. And also sila Kumaring Rose.
Sa Katignas, diyan sa ano, Pagsanhan, dati kaming Pagsanhan, eh. Sa Los Baños naman, sila Maring Ana, I don't know if she's listening, but I should encourage her to listen to Yes, DZAS. yes. And Uy, salamat. and also my friend sa UCCP, diyan Church Among the Palms, si ano, yan sila Pines Rasco, she's a mga botanical, ano sila, nagbi-breed. I'm so sorry, yung binigay mong gumamela sa akin. Ang ganda-ganda. I left it even before we left Los Baños. Nadedo siya. Ano? Nagbi-breed siya ng mga ano. Anyway, hi Pines, I miss you. Na-miss ko kayo dyan. Sino po bang mga ano ko? Ay, mga sila pastor sa pastora sa Pagsanhan, Pastora Sheila. And Yeah. then yung aking friend sa UCCP Sinaloan, si Abigail. They're so kind. Ito sila Abigail Pedron, and yung tawag niya sa asawa niya, namatay na, si Pastor. Ang tawag niya Rotsap. Pinabaliktad lang niya, si Rotsap. Ano Groovy, yan no? yung Rotsap? Pastor, Rotsap. Rotsap. Pastor. Pastor, oo. So yun, na-miss ko kayo, kumusta kayo? And then also marami, it's itong close friend ko na si Jenna Peralta. Hello, We Jenna. went to, we actually came to visit yung 80 years old na si Ate Niknik, and these two talagang na-appreciate ko sila because every time birthday ko, they would come to visit me kahit nasa ano ko, we would meet. Kaso si Ate Niknik medyo mahina na, nakakalimot na, so we visited her last month, and thankful ako na strong pa siya, pero alam mo na, kailangan na niyang mga may kasama sa bahay pag nagkakaedad na, nawawala na yung kanyang ano, paulit-ulit. But I miss you, Ate Niknik. I so love you. Thank you for your kindness. And Portia Alday, one of my good friends that I can really trust. And of course, my spiritual friend, si Doc Ames, Doc Ames, Del Mendo, yeah. He is very close to me, and he's one of my few precious friends I really can trust. Yan, sila Ames, and thankful din ako sila Jean Lee, very supportive. Yes, Ma'am Jane Lee, hello. Oo, yeah. Tapos din sila Miss Marie Dinivera, yan, yung mga kasama ko dati sa Door of Hope. Miss ko rin sila, hi B, I hope you're getting your renewed strength. And also, Doc Zoila Carandang, she's one of my sopranos noon, nung kami sa isang community church I serve. Yes. And she is my allergologist. Tuwing inaatake ako ng rhinitis, I would call her, I should take this na, no? Ganyan. Yan, yung mga friends ko, hi, Doc Mondi Vera, my doctor friend sa PJS, pero ano na siya, retired consultant. Siya yung mga talagang tinitingala ko how my parents, my family honored him. Napaka-gracious na doctor. Ayan, si Dr. and Dr. Mitzi Escobar, who is a psychiatrist in Cebu, married to a neurologist, Dr. Buot. Mitzi, hi. I miss you. I miss you so much. And ikaw yun noon na tiningala ako, na sabi ko, bakit yung doktor siya? Na-integrate niya yung kanyang spirituality when he talks. Sabi ko, I'd like to be like her. Not a doctor, pero naging counselor. Yan, yung mga yan. And also, marami pa sila eh. Virgilio Corres, one of the Grace Ambassadors. Ito yung mga kind souls. Salamat sa inyo. Ver Panganiban, mga Grace Ambassadors. And then mga friends kong Grace Ambassadors din, sila Ruel Santos, na nasa Australia, si Ronel Figueroa, na nasa Canada. Yeah. Ayan. Ito yung Hello, mga good Ruel friends, Estela. Ayan. Estela Frias. Talagang singer ka, no? Mga Grace Ambassadors is a group of people who are really good to sing. Yeah. Oo nga naman. Oo. Pero yun pa, ito sana maabot. Doc Dan, huwag ka magtago. Kahit beauty ka na, mahal ka ng mga GBC, dati, mga choir, hindi siya nagtatago. He's a doctor in Palawan, Doc Dan Bonbon. And then, yung mga friends ko na, of course, itong mga nasa church music ministers dati, sila Ronald Diaz, I call him my director. Ayan sila, marami sila eh. But anyways, I'm thankful for them.
yung former ECF choir, yan, one of the things na talagang I'm praying, mag-reunion talaga kami ng ECF choir. Sila Oo. yung, para kung naging care group ko sila. Care group, hindi lang basta choir. And ang lalim ng aming samahan. So, natutuwa ako sa kanila, na-appreciate ko talaga sila. I really love Sige. these guys. Yeah, we're gonna go and well, kilala nyo na kayo. Yung mga hindi pa nabanggit ay talagang ating i-acknowledge din sila. Well, salamat sa inyo, sa inyong support. Andito si Ate Kit. Talagang kung wala itong mga kaagapay natin, ako, ano man yung ngiti ni Ate Kit, dahil sa inyo yan. Pero siyempre, yung mga kaagapay din natin ay nagdudulot ng ngiti sa ating lahat dito sa FEBC. So, greetings din sa ating mga tagapakinig dyan na patuloy na sumusuport. Thank you very much sa inyo, mga kaibigan, mga kaagapay. Mila Pascua, Ate Ruth Ann Pilar Balang. Hello, Ruth! Kamusta ka na? Yeah. Si J.R. Diaz, Jessica Ingrid Abenohar, Lynn Baraka, Andres Mendoza, Raycong Bondok, Aaron Gacho, Sara Sanchez, Loinda Baldias, Lolita Troldanes, Lordan Maulion, Nora Salvador, Mel Supat, Celi Anuran, Tess Bagtas Dehan, Nora Canchela, Ate Nora, Lawrence Laid, Joan Alba, and Don Aguilar Cabigas. I'll greet you. Salamat sa inyo sa patuloy na pakikinig. Anyway, marami pa tayong i-greet mamaya at dahil atat na ang ating listeners sa ating mga questions na sasagutin ngayon. Ate Kit, are you ready? Yeah. Oo nga. Mga masalimuo. Ito. Here we go. Let's try to finish all these questions. So, here's our first listener. Itong tanong niya. Yung anak ko pong panganay ay pinag-aral namin sa mahal na university. Usapan namin na kapag bumagsak siya, ililipat siya ng school. Ngayon, bagsak siya sa 2 subject. Nag-i-exip kami ng husband ko kung itutuloy ba namin ang usapan namin o bibigyan siya ng chance kasi nakakaawa naman. Pero natatakot kami na baka hindi siya matuto kung lagi na lang po ganyan. Okay. Ano na tayo sagutin natin yon. Alam mo, parents to the concerned parents, nandito po yan, no? There are actually, bibigyan ko kayo ng 3 options, no? One is, you stick to the consequence, yung transfer school. Transfer school, ang nito, ang pros nito, na ipapagtibay yung accountability at napapakita rin itong sinasabi namin, our words, no, we're serious about this, women business. So kumbaga may weight yung words nila na ang nito kasi natututo ang bata, no, to learn yung kanilang actions have consequences. On the other hand, it may feel harsh, no? Especially kung yung failure niya hindi naman due to katamaran, kundi yung may mga possibility, may struggle siya, no? May mga factors in adjusting, no? Probably may mga emotional issues or may mga pressure sa school. Now, this is best, itong option na to, kung yung son nila showed a clear pattern of irresponsibility or there's lack of effort or may disregard sa kanilang agreement. Okay? Another option would be, sige, bigyan natin ng second chance. Pero this time, clear. Non-negotiable ang conditions. Parents should say, sige, bibigyan ka namin ng last chance. Ito lang, final warning. Kailangan may mabago, no? May mabago. So there should be conditions which would include, actually, kasi ako naalala ko pag yung bata defiant o may problema sa sa performance, and I was consultant sa isang Christian school. So I would always devise a home rules contract with the parents. Pag-uusapan namin ano yung mga terms and conditions, tapos may consequence. Tapos mag-a-agree sila, tapos magpipirmahan, ako yung witness. Anyways, so the conditions can include yung regular progress report. Meaning, kailangan ka rin mag-coordinate with the teacher or advisor. So, kailangan din magpo-provide sa'yo ng kumusta po, o ganyan. Or it could also include merong tutoring ka rin kung nahihirapan ka, or mentoring. And it could also include yung condition. Ito yung mga study schedule mo, Minsan, itong mga study schedule. Minsan yun yung hirap pagka mahal yung school.
Ang dami-daming pressure ang dating, eh. Ano ba? Ay, Pressure na sa matindi magulang, 'yun. pressure pa sa anak at minsan yung pressure ng Andiyan pa magulang sa nadadamay pa academics, sa anak. oo. So, Oo, meron ding yeah, mga isa pang condition would be ililimit mo yung distraction, yun yung mga gadgets. oo, Naalala ko yan, eh, kung ang consequence na inano namin nun, kasi nga kung gadget siyempre maaano siya, mm, madi-discarril yung focus niya. So, mm, wini-withdraw ang consequence niyan is to withdraw yung privilege. oo, Babalik lang yan sa'yo kung susundin mo 'to, you have to comply mm, with the terms and condition. So, ito yung may written agreement between the child and the parents. Ang mm, pros nito, nagpapakita ng compassion and support 'no. Pero while keeping ito yung clear na expectation namin, mm, anak ha. At saka yung on the other hand, kung ito naman ay yung cons naman nito kung hindi namo-monitor closely, sasabihin ng bata, ayan, puwede ko palang baliin yung oo, mga rules, ayan. 'Pag hindi namo-monitor closely kasi the parents should also lahat 'yan 'no, you work oo, with the village. So mm, the parents should also cooperate. Imo-monitor niyo po, hindi porke merong kayong counselor, meron kayong teacher mm, diyan, ipo-monitor progress tapos ito yung may agreement, hindi po, oo, ipa-scale niyo po parang yung mm. home rules contract sa ref niyo. Naisip ko yung ano Ayun. 'no, yung paraan ng Mm. Panginoon bagamat nagbigay siya ng mga commandments, Mm, ang ginawa ng Diyos, binigyan niya tayo ng mm, mga commandments na susundin, pero hindi naman niya tayo pinabayaan. mm, Taliwas dun sa mga karamihan mm. naniniwala pinabayaan na tayo, hindi naman. Actually, nung Hindi nagbigay ang naman. Panginoon ng mga commandments, merong agreement between the people, Israel and God. Pero nag-i-intervene pa rin ang Panginoon sa bawat pagkakataon na sila ay may problema dahil during the time na nasa Mm, desert sila, a pillar of light by night and a cloud by mm, day that will shade them, that will help them become shaded mm, para hindi gano'n kainit. Talagang mabait ang mm. Panginoon gumagawa ng probisyon. So, na na True. ano, Yes. na-encourage daw sa sinabi mo yung monitoring. Merong mga magulang pinabayaan na lang yung Mm. mga kondisyones, Hindi puwede agreement, 'yun. Ay, expectation, hindi na minonitor. Pero parang I hindi doubt it sa kung that is an expensive school, hindi papayag ang magulang. I doubt it. I doubt it kung hindi nila imo-monitor closely, ang mahal kaya nun. Siguro Ayun, sabi oo, nila. kailangan, Now oo. itong oo, Support, itong support in option maybe not monitor but correct, support. na correct, Emotional support oo, din, yung anong kailangan niyo. mm. Mm. Now, this is best, itong option 2 kung yung anak naman nagpakita ng remorse 'no, Oo. he's remorseful o sige po willing ako to change or yung failure naging circumstantial. So, kailangan talagang kakausapin din ng magulang kung ano Yan, yung baka there are reasons behind it, why did he fail? Kasi yes. dalawang subjects 'yan, naku, alam Oo, mo 'pag expensive yung school, mahal yun, oo. babalikan mo 'yan, Mm, 'no? Now option 3. Okay, then let him transfer, pero make it constructive, 'no? yan. Pakita niyo sa kanya, if you frame niyo 'yon na hindi siya punishment, kundi redirection, Oo, okay? hindi Example, puwede na, oh, dahil we're kasi kung sasabihin, transferring "Uy, you. alam mo medyo mahal, hindi na natin kaya." We're transferring you because we think a different environment might suit you better, 'no? Oo, Pero inaasahan namin anak, 'no, yung full commitment mo. Yun ang pros nito, nare-remove yung shame, 'di ba? And then offers a fresh start. On the other hand, kasi it may feel like parang nagi-give in siya sa ano lang, sige, oo. mm, Pero hindi, eh, unless yung expectations are clear, na sabihin mo, "Ito ang ganito sa bagong school ha, ganito anak, ganyan." Oh, 'yan. Now mm. this is best, again, kung yung current school maaaring din kasi hindi yun fit sa anak academically or emotionally. So, Ang dami palang kailangan factors. i-assess. Mm, Oo, kailangan i-assess nila yon 'no, oo. assess ng parents yun. Siyempre 'no, mahal kaya kung Siyempre, magbabayad siya, oo, private din 'yan. maganda nga nakausapin niyo yung anak ng heart to heart, merong Correct, love and compassion para naman correct. makita yung buong katotohanan sa kanyang kalagayan. Oo. So when you deal with this kind of ano, kailangan may tama kayo diyan ano, Coach Philo pala, Pilo ako ng Pilo. Guiding principles, have a heart-to-heart conversation, as you said. Yes. Tanungin mo yung son, "Ano anak, what caused the failure kaya? Are you stressed? Ano yung difficulty anak?" So Yeah. kailangan mo yung 'di ba kaya nga gusto mo ng tutor or baka naman talagang tinatamad 'no, or may mga personal issues ka anak. So Yeah. kailangan
they have to make expectations crystal clear. Malinaw dapat. Whether he stays or goes, kailangan maunawaan ng anak, what happens next depends on your action. Di ba? Ganyan yan. Pero huwag niyo tatakutin. Avoid threats. Kailangan may structure, no? Yung consequences should be logical and consistent. Hindi yung dahil emotional reaction ng magulang. Di ba? Mm. Mayroon kasing parang pinahihirapan pa ng gusto yung anak eh. Dahil sa nangyari, ano ba yun? And you have to teach responsibility. Hindi lang, comply ka ha, hindi ganito, ito expectation. Teach them to be responsible. Ang goal niya is not They just have to passing. own it. They have to own the Yes, responsibility. correct. Hindi lang siya yung you're just passing school. Sa halip ay we're building character here, di ba? And independence. That's why you teach them to be responsible. Yes, ayun. Ay, ang gandang Oo. pakinggan nun. Ako, mga kaagapay, thank you sa inyo. At greetings pala sa ating mga doktor na kasama ko dyan sa Back to the Bible. Si Dr. Ken Villanueva, ang cardiologist natin. Dr. Mir Nago, nephrologist Wanting to natin. meet him. Yan, kasama mo Ang na. layo eh. Oo. Hindi, been wanting, saan ko ba siya na, sa Grace Bible Church din ba siya? I don't know. I forgot. Dito siya sa Back to the Bible, pero I think Oo. he goes to other churches. Si Oo. Dr. Kaibigan siya Mayra nila, Ramo, Oo. nephrology. Carmela Encarnacion, ang ating psychiatrist. Maria Luisa, Dr. Maria Luisa Aku, OB-GYN, si Dr. Bernie De Macali, EENT. Dr. Brigida Sales, ang ating dentist. At ang ating mga ophthalmologist, si Dr. Abby Del Mundo, J. Del Mundo, and Love Del Mundo. Oh, And ang optometrist, sila Cynthia. Oo, Cynthia Del Mundo, ang optometrist, kasama siya. Si Dr. Geraldine Emperador, ang derma natin. Si Dr. Shirley Tomas sa pediatrics at si Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist and internist. Dr. Dong Fabregas, general surgeon. Kasama ang mga nurses natin na nag-assist sa atin sa Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Yan. Ginrate ko lang dahil kasi nabanggit mo kanina yung mga doktor tsaka yung mga taong pwede niyong consultin on the medical aspects. Oo. True. Ayan. Sila yung mga, oo. Absolutely. Well, Ate Kit, eto, isa pang tanong. Short naman to, sabi niya. Kasalanan po ba kung hindi ko kaya mag-submit sa mister ko? Alright. Mister. Dahil minsan na po siya nagkaroon ng affair sa ibang babae. Ayan, ako, affair. At ngayon po ay nagsimula pala ng crack. Nagsisimula ulit kami. Ngayon pa lang po, ulit siya nagkatrabaho ulit. Sabihin na wala ng trabaho. Ito lang sasabihin ko sa inyo, legitimate naman yung nafe-feel niya. I don't think it's sinful kung nararamdaman niya yon, ano? Kasi ang pagsunod o pagpapasako sa asawa, nakabase yan sa tiwala and emotional security. Yeah. Kapag kasi sira ang tiwalang yon, nagkaroon na ng crack. Lalo na dahil sa pagtataksil, ay normal lang po yung nagdadalawang isip, maging alisto ka, lagi na siyang vigilant, o yung hirap kang magbukas muli. Ngayon, kasi ito yung context ng kanyang Ngayon, ang pagbubuo kasi ng isang nasirang relasyon, hindi madaling proseso yan, Coach Pilo, and you know that, no? Kailangan ito ng panahon, kailangan ng katapatan, at effort mula sa parehong panig. Lalo na kung yung asawang lalaki ang nagtaksil, he has to exert effort to rebuild the trust. Otherwise, otherwise, kasi kung naulit na naman yun, kaya nasabi mong emotional affair, wala namang intimacy physical, you know, that will erode the trust. Minsan, bibuild niya ng asawang lalaki yung trust. Kaya lang, ayaw naman pabawiin ng babae. Paano yun? Di ba? Hindi na makabawi. Paano yun? Palagay ko kailangan na silang mag-consult ng therapy, ng professional help na. Kailangan may isang neutral, no? Na hindi yung papanig sa kanila. Kasi rin, ito lang, ang submission naman kasi pastor, pwede na rin. Coach Philo, hindi naman prophetic. Hindi naman yan, yung hindi yan porsahan. Hindi ito yung pagbibigay ng kapangyarihan, kundi yung bunga ng tiwala. Alam mo, ang hirap kasi kung meron pang respect na iiwan sa inyo, I would strongly advise you seek professional help.
Mm. Hangga't hindi pa nagdi-dwindle yan, respect na yan. Mahalaga mo kasi yan eh. Kasi kung nasasaktan pa siya o hindi pa siya handa, huwag pilitin yung sarili niya, no, Coach Pilo? Mm. Mm. At kasi ang totoong Well, pagbabago, pagbabalik mm. tiwala ay Mm. pinapatunay yan sa Mm. gawa. So, talagang exert siya ng effort, hindi lang sa Mm. salita. Kasi alam mo, it's like this, how would you feel, your marital bed was desecrated, Mm. 'di ba? Lalo na 'pag nagkaroon ng physical intimacy, hindi gano'n kadali. Oo, Hindi gano'n oo. kadali. Hindi gano'n kadali. Kaya kung talagang seryoso kayo na magsimulang muli, magdulog po kayo sa sa counselor, isang marriage therapist na talagang mag-usap kayo. May pag-asa ang paghilom, pero hindi mo kailangan balewalain ang nararamdaman mo para lang masabing, "Ayos na." 'Di ba? Mm. Ayos na kami. Hindi po yan. Again, hindi ka makasalanan, marami naman lahat tayo makasalanan, isa kang taong nasaktan at may karapatang maghilom. Mm. Kaya lang, ang sigurong isang issue na iniisip nitong ating listener ay yung Mm. baka kasi nababiolate niya yung nasa Bible. Sabi kasi sa Bible, nasa Ephesians 5, Yung na submission. wives, submit yourselves unto your own husband as Oo, unto the in the Lord. Lord. Oo, parang gano'n. Gano'n ba? Parang siguro kailangan In malinawan ano ba yung submit dito, dahil ang Panginoon nagsa-submit tayo, hindi yung parang obligasyon ang hinihiling ng Diyos sa atin. Dahil kapag binasa mo 'to, hindi naman obligasyon ang hinihiling ng Diyos na pagsa-submit sa mga tao. Ang gusto ng Diyos, may relationship tayo, kaya tama yung sabi mo, Ate Kit, tiwala yun, eh. Hindi naman yung tungkol sa pagsunod, kundi yung tungkol sa pagtitiwala, 'di ba? Parang mm. minsan talagang nagkasala yung asawa mo, nawalan ka na ng tiwala. Ang hirap talaga mag-submit kung walang tiwala. Pero Mm. hanggang kailan ka mawawalan ng tiwala? Paano kung nagbabago na yung tao, 'di ba? Paano yun? Kaya mahalaga munang kaya nga sabi ko, hangga't mayro'n pang naiiwan na respect, Hmm, please consult, 'no, a 'yan, marriage na mag-usap kayo, oo. dalawa. Kasi hindi, and then again, madali lang kasi magsalita tayo na ganito, 'no, hindi yan. I tell you, yung pagtataksil, especially kung merong mga intimacies involved, that's abuse. May emotional abuse nangyari, hindi gano'n kadali yan. Mm, So, ano rin, oo, sa kababaihan na maaaring nakikinig ngayon at nasasaktan pa siya, mm. nagnanaknak pa yung sugat niya, okey, sige lang, pero kailangan niyo pong may makausap, 'no? Kailangan, Kailangan ho may oo, makausap 'yan para kasi ang paghilom naman po oo, talaga ay proseso. Hindi oo. natin alam yung kontekstong pinanggalingan. Ngayon, kung yung lalaki naman ay paulit-ulit, ay iba na yun, I think iba it's na yun. it's a matter of, kasi ang Mm. mga lalaki naman, talagang nagdadalawa-isip din 'yan patungkol sa gagawin nilang mali. Ngayon, Mm. may mga pagkakataon na isang lalaki nababago din nung mga pangyayaring iyon. Ayaw Mm. niya ring gawin 'yun at Mm. nakakasuporta yung asawa niyang may concern sa kanya. Pero Mm. kung yung asawa niya ay parang, "Sige bahala ka sa buhay mo, lumayas ka na, umalis ka na," parang gano'n. Umalis ka na sa buhay, yung pagbabagong tao nung lalaki, parang hindi na natutuloy. Kasi nawalan na rin ng kumpiyansang, "Ay, hindi na pala ako makakabawi." Yun. Pero Siguro malaki na responsibilidad ng lalaki, actually, tama, whether may tama, whether may tama. support ng asawa o ano, kailangan mahalin namin kayo. Mm. Kahit na galit na kayo, kahit masama na loob niyo, kahit nag-give up na kayo, yung lalaki hindi puwedeng mag-give up sa kanyang asawa. Gumawa siya ng paraan talaga to Oo, win her mga back, lalaki, to tandaan win niyo. her back. Oo. Oo, Ito mahalaga 'to, Ate Kit. Ang mga oo. lalaki talaga ang may tibay ng damdamin para manatili sa kanilang dapat maging panatiling tapat. So, Mm. kahit ano ang mangyari sa babae, hindi hindi excuse 'yun. Kahit sabihin nating naging Mm. selfish o kaya nag-affair din yung babae, hindi excuse 'yun. Kailangan Mm. maging tapat ka sa iyong Ay, oo. asawa. Ang mga lalaki ay yung gano'n ang calling, gano'n katindi, at hindi mo puwedeng Mm. magreklamo at parang maging ano, para kang Mm. balat sibuyas diyan na madali kang maging sensitive, hindi puwede yung gano'n.
Hindi mo Meron puwedeng kasing mga lalaki 'pag ayaw nila mag-effort, ayaw nila, eh. There are men who they don't like to ano, parang Bo, mag-initiate. oo na Ayaw ng ano, sige 'di ayaw, kung ayaw, pagka parang gano'n, nakaramdam eh. ng Kung ayaw mo 'di discomfort, 'wag, oo, pagka parang nakaramdam gano'n. Ano discomfort 'yun? tatakbo. Oo That's nga, immaturity. 'Pag korek. sinabi ayaw mo 'di 'wag, that's not hindi yan ang brave na ano, hindi yan ang Oo, bold move ng isang ayan, lalaki, ayun. 'no? Oo, 'Yun hindi 'yan. dapat talagang gumawa siya ng paraan kahit nasasaktan din siya at nakita niya yung parang nire-reject siya, pero actually kung ipakita niya sa wife niya na talagang nagsisisi siya, may Oo, pagbabago, kung hindi na muna ano siguro, o sige distansya muna siguro lang ng konti, warm distance lang, pero hindi yung ano, gumawa ka talaga ng paraan, gano'n. Gano'n talaga, you have to exert effort to win her back. To oo. win her trust again. Mahirap. Ngayon kung ito naman yung babae ay iha, ay madam, siguro kailangan din kayong may makausap na ano, yung fair, neutral na ano, na Oo, tagapayo. Hindi yung may nagsusulsul sa'yo, alam mo yun, may mga kaibigan, ay naku, yung may mga issues din sila. No, go to a mm. neutral person. And then siguro ano mo rin, kailangan mo rin ng accountability lalo na kasi sa 'pag ganyan mga ano sa 'di ba, couples ano, kung may Mm. mga issues, so may individual session din 'yan, eh. Bawat Yeah, separate din oo. 'yan and then together. Hindi puwedeng ano, eh, hindi puwedeng 'pag sinabing ayaw na, ano 'yan parang mga batang maliit, "Oh, ito lollipop, ayaw mo na, ah, 'di ayaw, akin na lang." Oh, mga gano'n. Hindi, that is not how relationship is actually ano, eh, Mm. handled. Alam mo sabi nga ng ano, eh, sabi nga may ano pa nga ako sinulat ko, kung gusto niyo bang matuto how to die to yourself, mag-asawa kayo. Ayan. How to die to yourself. Aray ko. Ayan, If you nandiyan want to na. learn to die to yourself, get married. Aray ko! Ang sakit. Eh, 'di Yan. ba? Grabe yung reality nun, yung Deny talagang dying yourself, to carry your cross, yes, and get married. oo. Aray ko. Hindi kasi hindi gano'n kadali kasi yun, hindi ba kung minsan hindi, ako dapat ang ano dito, manalo dito. Hindi ba may mga power struggle din 'yan, eh. Oo. Talagang ano, talagang God is really humbling us, putting us in a relationship to humble us, to ano, to make us, like Him, to become like Oo. Him. Yan. Dapat gano'n, hindi yung ano, yung Well, lalaki baka naman lalo mong pinalalayo yung asawa mo, pamilya mo sa yan, oo. Panginoon. Huwag Hindi mong maganda palayain ang yun. asawa mo sa Panginoon. Wag, 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 oo. Naku, Ay naku, ang laki ng mm, accountability talaga ng ano, ng lalaki dito. Talagang binigyan ng lalaki ng lahat ng tibay, lahat ng lakas, lahat ng mga kakayahan upang maging matatag. Hindi mm. yung bubuwag na ay pagka tumumba ka, ay naku, ang hirap nun, hindi gano'n. Ang hirap kasi parang si ano, eh, yung ating first parent, eh. Siya po kasi, o ayaw ko na kasi siya po, eh, turuan na. Pero anyway, process naman 'yan. Ang growth is a process. Marami na din naman sa Yes, atin sa ano, relationship. Hindi nga oo, hiwalay, pero alam mo na, they're really mm, struggling. Dahil especially ayan, siguro for practical reason din, 'di ba? mm. Oo. Ayan, pakinggan natin 'yun, yung sinabi ni Ate Kiet, dahil talagang mga kaagapay importante maging tibay tayo. Lalo mga lalaki, hindi kayo yung magi-give up ha, oh, ayan. Oo, please. Pero kailangan na talagang may pagbabago. Tayo yung mga lalaki ang dapat nagiging Mm, modelo para madaling mag-submit ang ating mga asawa. mm, At kapag mm, hindi sila nag-submit, ibig sabihin meron mm. tayong pahirap na ginagawa sa kanilang submission. 'Di ba, masarap Oo. mag-submit 'di ba, ate Kit, kapag I'm Oo sure naman. masarap mag-submit kung talagang mahal ka, ramdam na ramdam mo na tapat sa'yo. Oo, Walang oo. kaproble-problema sa babae mag-submit lalo yung, Mm. giliw na giliw ang, asawa mo. Pero pagka dumarating yung punto na parang may pagdududa ka na dahil may ginagawa siyang mukhang kakaiba, hindi na yata Mm, katiwa-tiwalang bagay yun. Eh, bakit mm. magsa-submit ang isang tao sa'yo? Dahil yung submission tiwala yun, eh. Oo nga, pero Katiwa-tiwala yun ang bigat sa kung lalaki, kailangan maging mm, katiwa-tiwala talaga kung hanggang sa talagang oo. kahuli-hulihan katiwa-tiwala ka.
Pero yun, alam kong kailangan kasi yung mga maraming macho jerks sa culture natin, eh. Ako, kailangan ako magpakumbaba, hindi, ako ang lalaki, naku, patay, Mali, mali. sira na, Hindi 'yun tungkol sa sira na. pagpapakumbaba, eh, ano? Oo nga, Ang isang tao, isang lalaki na sinasubmitan ng asawa ay pagiging mm, katiwa-tiwala. Yung mm, kagaya ng pag-submit sa Lord, nagsasubmit tayo sa Lord, alam nating mm, katiwa-tiwala ang Lord. Ang lalaki pagka hindi ka amen, na naging katiwa-tiwala, sinira mo na ang pangalan ng Diyos. correct, mhm, Ginawa mo yung sarili mong parang waldas ka, hindi ka responsable sa desisyon mo, lagi kang mm. galit, nananakit ka na. Kailan pa naging katiwa-tiwala yung gano'n? Kaya yung submission, Oo, hindi tungkol sa obedience, kundi yung pero kaya ang ganda 'di ba? The opo, submit, wives submit to your husband as you submit to the unto Lord. the Lord. Hindi Mm. dahil sa otoridad ang Lord, kundi dahil katiwa-tiwala ang Diyos. Kaya Oo, saka marami sa lalaki mabigat 'di ba, oo, husbands? bigat. Remember if you read further dun sa verse ng Ephesians 5, 'di Yeah, ba, papaano ba minahal ng Panginoon ang mm, church? He oo. died for the church. Yeah, So gano'n sasagutin. sacrifice. Pero O ngayon hindi, eh. Parang ayaw mag-sacrifice, gusto madalian, 'yun ang quick fix 'no? oo, Ayaw, hindi kayang marami kasi ngayon na ganyan, ang hirap. Siguro ano rin, mga oo, maraming mga factors, maraming irresponsible, mm, ay naku. But anyways, kaya nga tayo ito nakikiusap ako sa simbahan. mm. Please, yung mga support group, kung sino yung mga kaibigan nila ganyan, please patibayin niyo po ang kanilang yung kanilang faith. Gumawa ho kayo ng paraan na, be a good support system that you can be relied on, trustworthy, hindi yung itsitsismis sila. Mm, Hindi yung kakampihan pa yung kailangan magtulungan, and the yes, guy has to be responsible also or accountable to some of the guys also in church. Kaya lang kung wala dun, then tulungan maghanap sa ibang church na may kumausap man lang sa kanila. So yun yung oo, oo, tumulong po tayo, tayong simbahan. Let's support one another. Hindi yung parang we're driving them away also, parang, hello, parang ito yung set ng standards ng church. mm, Kung mm. hindi, then kick out. Hindi puwede pong gano'n, 'Wag hindi gano'n. po. Hello Oo, ang mga simbahan po churches, restoration 'yun. mga Maawa po churches, kayo. ayan panawagan. Okey, Mga churches oo, na pinapanawagan namin, opo. please maging merciful Le naman po Oo, let's lift up one another. ayan, oo. Mm, Maggawa kayo ng paraan para ma-restore ang mga tao, hindi correct. parang tsugi na lang, tsugi. Parang 'yun ang pinakamadaling ayaw nila na ayaw nila na-te-terrorize yung simbahan nila. Parang yung Ay simbahan na naku, lang importante, pero correct. talakayin pa natin further para naman maintindihan natin lalo. At tayo'y magbe-break lang Mm, sandali, ah, mm. lalo pa nating Okey. bibigyan ng discussion 'yan. Sa mga kaagapay natin na nakikinig diyan kayo, patandaan niyo 'tong ating mga tinatalakay. Kay Mm. greetings diyan kay Imelda Almazan. Salamat din kila Del Deaday, Cherry Sadelina, Donnie Gonzalez, Grace Bocton, Lourdes Baltazar, Jane Domanico, Liwayway Atienza, Grace Nosy, Modesta Santos, Zom Malyari, Eileen Ocampo, Shirley Deansay, Emerita Faustino, Tessie Apar, Jen Nayan, Osmond Sanchez, LV Mendoza, Edmond Garcia, at marami pa tayong mga greetings dyan. Babalik kami dito sa Heartline with just a break. Don't go away, stay tuned. We'll be right back. Dito pa rin sa 702 DZAS, kaagapay ng sambayan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat. Kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna.
Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinakatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kagapay sa patuloy na pagtangkilik. Thank you for tuning in, staying on the dial dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na maririnig sa AM Radio. Tayo din ay nasa Facebook. Kaya tayo ay isang programang nasa Radio TV. Sa Facebook makikita niyo rin kami yan, ano? At salamat sa inyo na nakikinig. Ito ay dulot sa inyo ng Far East Broadcasting Company, ang Heartline, na kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Kanina, nag-take off tayo mula doon sa pagkakaroon ng submission sa husband. At nakita nga natin na ang pagtitiwala at pagiging katiwa-tiwala ng husband ay napaka-importante sa relasyon mag-asawa. Ayun, pagpatuloy natin to, Ate Kit. Pero bago natin pagpatuloy, related din kasi yung isang question ng ating listener. Related din doon. Ito yung tungkol naman sa pamilya. Sabi, Good PM po. Masaya po kaming pamilya dati. 3 po anak namin, 2 girls and 1 boy. Sa Christian school po ang mga anak ko up to grade 6. Panganay at bunso ko po ay babae. Dati, malapit lahat ang mga anak ko sa father nila. Pero po, nung nahuli ng mga anak na nanonood ng porn ang father nila, nagalit ang panganay ko. At inis na inis sa papa nila. At iniiwasan na niya ito kahit nagsorry na. 4 years na po ay iniiwasan pa rin parati ng eldest daughter ko ang papa niya. Paano po kaya maayos ang family namin? Ay nako, malaking issue to. Talakayan. At bahay pala yung panganay. So kung siya ay, titanansya ko ilang taon eh. Yung anak niya Grade 6. So grade 6. 4 years ago. So ano na ngayon yun? Nasa high school pag mga going junior high na. Mga ganun, mga 16 years old na siguro ngayon. 15, oo. Mga yun. Mga 15 years old or 16. Oh, nako. Talagang masayalang bagay ito, Ate Kit. Ano kaya magandang gawin? Oo nga. Ito yung sakit kasi, no, kadalasan. Kasi usually, maraming mga men addicted to di ba? Porn. To porn. Sana yung napag-aramin namin sa human sexuality sa school, ang kasi, the word pornography, yung root word niya, porneia, is a Greek word in meaning subjugation of women. So kadalasan, di ba? Mga women are the victims, sila ino-oppress. So ito kasi yung, alam mo, sabi ko, ang sexuality, ginawa ng God yan eh. It's beautiful, Maunawaan mo lang yan pag yung mag-asawa kayo and you're one flesh, yung mga ganyan, no? Pero sa mga kabataan kasi, ito yung, nung nakita nilang ama nila, so parang for them, especially they're coming from a Christian background, no? A Christian school, so that it came in as a shock sa kanya. And na-hurt siya. And even betrayed. Kasi, you deeply respect your tata, your papa, and then acting in a way, nagka-clash dun sa values nila,
Oo. Parang yung pundasyon ng kanilang yung trust nag-crumble, Oo, 'no, yun na naman, nag-crumble. yung tiwala na naman, Oo, nasira na naman. oo. Pero, okay, acknowledge yung hurt for the daughter, 'no, yung iha, i-acknowledge mo ganyan, dapat din yung i-validate din yung kanyang hurt. Pero kailangan niya rin unawain ang human imperfection, 'no? Mm. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ini-excuse yung behavior, pero it's important to understand that people, even parents, are flawed. So may Oo. mga kahinaan din sila, may mga Kaya lang imperfections yan. kaya lang Her mukhang father's mistake, mahihirapan however, does mukhang not it does not define, 'no, yung totality niya who he is. Kailangang kaya maunawaan yan. oo. Hindi yan, that does not define him, Mm. yung oo. Now, ang Kaya lang healing sa Ate Kit, ganito, opo, yung oo. yung bata, yung daughter na panganay ay teenager pa lang. Baka Mm. hindi niya ma-gets kaagad yung tungkol sa weaknesses ng Mm. kanilang mga magulang. Kasi alam mo naman, Mm, mm. hindi pa ganoong ka-open Kaya ang perception ng mm, mga hmm, teenager tungkol sa mm, weaknesses ng ibang tao. mm. Malaking hadlang sa kanila Oo. magkaroon ng ganoong weaknesses ang mga tao. Mahalaga kasi ito because kailangan din siyang mag-heal, 'no, kasi Oo. parang nabigla din siya, eh. Kailangan din ng healing at hindi lang siya, pati yung sa Mm. kanyang ama. Kasi kung panghahawakan niya palagi yung anger at quiet siya, silent siya for years, ay mabigat 'yan, 'no? Kasi hindi naman ibig sabihin na 'pag napatawad mo, eh, magpapanggap ka na parang hindi yun nangyari, 'no? We have to choose peace over pain. Mm. Now, hindi naman ibig sabihin ito-tolerate niya yung nagawa, pero kailangan i-let go, to free her heart and to restore, not just restore relationship, yung siya mismo. Now, ang mahalaga nito, I would really advise to seek godly counsel, 'no, or Christian therapy, mahalaga 'yan. A Mm. trusted counselor or pastor can help her process her feelings with biblical wisdom. So, mahalaga yung emotional clarity. Ito, Mm. para sa ama 'to. Continue to show repentance through Mm. consistent behavior, 'no? Repentance. Kailangan consistent ang behavior mo. Hindi yung sorry, apology yung isang apology na yan is not enough, especially nasira yung trust, 'no? Bata pa 'to, na-shock, yung values. He must continue to live out genuine remorse by being open, transparent, and accountable sa mga kinikilos Mm. niya. Accountable, Huwag oo. niya Me oo, don't force mukhang yung mhm. mm. Mukhang itong tatay, medyo mahaba-haba ang bubunuin patungkol sa Mm. pagre-rebuild ng kanyang reputasyon sa anak, Opo, 'no? oo, Eh, kasi naman oo, ba't kasi nanonood ng porn? Eto, oo, bilang mga mm, kaagapay, lahat sa mga lalaki diyan alam natin na walang mm, habas ang media patungkol sa porn. Minsan hindi ka naman mm, nanonood ng porn pero pagka binuksan mo yung social media, Facebook, nandun na rin. Malapit-lapit na rin. mm, Konti na mm, lang, mm, porn day yung ginagawa nila. So, mm. naimpluwensyahan ka pero ito dapat i-deal natin. Pero i-deal muna natin yung question nung kanyang nanay. Paano ba Oo, kaya ang pero gagawin? ang mahalaga muna natin i-ano natin sa ama, 'wag niyang ipuwersa yung reconciliation sa anak niya, bigyan niya ng Ayun, galangin niya yung space, 'no, yun, kasi kung space. ipe-pressure siya, mag-usap tayo bla, 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 ay magiging defensive lang yan and that will only reinforce her pain. So ang gawin niya, manalangin siya, then work on being a trustworthy man, again, Ah, 'no? Dapat gano'n. So trustworthy ang healing again. kasi ang healing kasi it begins with inner transformation. So let his life now be a living apology, hindi lang sa salita, 'no, kundi yung sa ebidensya ng pagbabago. Ang isa pa nga maganda diyan is, recommendation is, sumulat ka sa kanya, write a letter. If communication is impossible, yung talagang taimtim, ha, yung letter mo heartfelt, that can actually open the door, when talking cannot. Parang yun ang puwedeng mag-trigger na usap, 'no? And then acknowledge yung hurt, take full responsibility, Oo, avoid excuses, and express a deep longing ma-restore yung relationship mo sa kanya. mm. Para ito ay hindi para sa'yo, but because you love her. So, ano yun sa ama. Ngayon Mm. ito sa pamilya, mag-create kayo ng safe
space for open, honest conversations. Para kasi pag pinag-usapan yung gana, shush, 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 shush. Oo, yan. Ay, shh, wala dito dapat yan. Tabu. It's very, ang Christian, hindi. Lalo na yung ama, di ba sinabi, ilan yung anak niya, yung panganay daw sa kabunso ang babae, sabi diyan Oo, sa story. oo. So meaning yung lalaki sa gitna. So mahalaga, alam mo, dapat yan lalo na nandun din yung presensya ng mga batang lalaki dahil because they're drawn to that. Yun especially pag Mm. adolescents, yung mga teenager, and yung hormones nila are, they're going berserk. Oo, oo. Kaya yun yung mahalaga na maging modelo rin yung ama. Ako naniniwala kasi if Mm. parents if they're able to emulate brokenness before their children, Oo. that's vital to their restoration. So mahalaga yun. I think Mahalagang mapakita yun. Mm. malaki din yung role nung nanay. Kasi mas Mm. maipapaliwanag nung nanay dun sa kanyang anak na babae kung paano Mm. niya kinikilala yung kanyang asawa. So yung nanay, kinikilala niya Mm. si tatay kahit na mayroong ganoong mga katangian. Mm. So kailangan maipaunawa yung valuing nung nanay dun sa kanyang asawa, yung tatay. Mm. Oo. Paano Ano rin, i-model sa kanyang anak yung gano'n? sometimes then yung third party, again, may counselor, family Mm. mediator, kailangan yan para ma-facilitate din yung no? And then, wag niyo i-guilt trip yung anak niyong babae. Parang sasabihin niyo sa kanya na, remember, isa lang ang tatay mo, hello. Parang, oo, tine-threaten mo naman na eh. Dinismiss, parang dinismiss mo yung pain instead of validating it, acknowledging it eh. Hindi makakatulong yon. Keep on validating your feelings and encourage healing. So, mahalaga yung pag-uusap ng pamilya, mahalaga. Pero kasi ito ay sensitive, baka sabihin nila nakakahiya. Hindi. I don't think so. Kayo ay mga teenagers na, and I'm sure you're learning also adolescent sexuality and development sa school. Mm. So, meron yon. So, pangatlo, i-model nyo yung grace, di ba? Yung the whole family, i-reflect nila yung Christ's balance of justice and mercy. Manghawakan nyo po yun, pero lead it with grace. Hindi yung masyadong dogmatic. You know what I'm saying? Pag ganito, hindi na hindi na magkakasala. No, 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 no. Mm. Hindi po ganun yun. Kasi ang pagbabago po, proseso, kahit sila, they have to also, parang this is a way also to teach your children na lahat tayo, kung nagkamali ka, you fail in your ganito, mayroong mistake, that does not define who you truly are. Di Mm. ba? Ganito, lahat tayo, kaya nga kailangan natin si Kristo. No? Kailangan natin siya para tayo ay baguhin. Kailangan natin siya dahil para palpak tayo lahat. Kaya kailangan natin lumapit sa Kanya, panghawakan natin. Kailangan natin. In the same way that He has shown grace, di ba? Doon sa krus, na dapat na tayo ang pinako sa krus. But Oo. that is His amazing grace. Dapat, yun din ang i-model natin sa buhay Yeah, natin. oo. Pero hindi ganun kadali, dahil ama ito, pero sana magkaroon sila ng isang pag-uusap. Pero gayon pa man, may isang mediator, nag-mediate sa kanila. Mahirap kasi rin yan, pero masusolusyonan din yan. Naalala Oo. ko yung sa Bible, nung humarap si dating Saul na naging Paul. So, nung humarap si Paul, unang beses niyang humarap sa mga Christians, galit na galit sa kanya at gusto pa siyang patayin ng mga Christians. Dahil, syempre naman, si Saul, si Saul, pinapatay niya mga Kristiyano. Tapos, nung siya ay nabago sa road of Damascus, nung siya ay nagbago, nakita niya ang Panginoon, nakilala niya, at doon, nagbago na siya. Sabi niya, pupuntahan niya yung mga pinersecute niya. May mga taong galit sa kanya. Galit na galit din talaga sa kanya. Nasa Acts to. Ayun. Ngayon, ang nangyari, para mahimasmasan yung mga tao, para magkaroon ng mabuting pakitungo sa kanya, dumating si Barnabas, yung encourager. Ayun. At siya ang namagitan doon sa mga tao at sa kanya. At merong, para
maayos ang Kaayusan. nagkaroon ng ayos doon sa kanilang pakikitungo sa kanya na nakita yung tunay, genuine Mm. na pagbabago na talagang binago Mm. ni Kristo si Saul, siya na yung naging Pablo. At si San Pablo Mm. talagang ganun yung pinagdaanan niya. Ayun. Mm. I think sa ating lahat, pagka sa pamilya natin, yung isang miyembro ay dapat maging Barnabas para sa Mhm. magandang pakitunguhan ng lahat. Kahit na may Mm. sabihin natin merong mali, may krimen na ginawa Mm. yung isa, nare-restore dahil merong nag-encourager, kung tawagin. Mhm. Encourager. I think dito sa Oo. sitwasyon na to, ang tingin ko yung nanay makakatulong sa ganun. What do you think, Ate Kit? Ah, depende rin, hindi ko alam kung saan siya manggagaling. Oo, bagay. Pinanggagalingan niya. Hindi ko alam kung papaano siya, baka maybe part of it Kasi may shame din siya ron. oo, maaari. Nahihiya Kasi din siya sa nagawa definitely, ng ama niya. Ano ngayon mm. ang sasabihin niya sa anak niya, 'no? Alangan namang hihiwalayan niya yung asawa niya dahil doon. Ay, no. Ang ibig ko Ah, lang sabihin ay tutulungan niya, pero then again, I would say na kailangan may mediator talaga sa kanila. yan. Kung Oh, hindi okay. nila kaya ng magulang. Oo, kasi depende din again, sabi ko hindi ko alam kung saan manggagaling yung nanay. Does she have that inner yung resource, Oo. the strength to be able to face her shame? Kung may issue siya ng shame, papaano ngayon 'yan? Titiklop siya. So mahalaga na makausap, yun na lang isa-suggest ko na meron silang tagapamagitan. May consultant or counselor, 'no? The mother itself talagang kailangan tulong, pero kaso babae 'tong si babae rin ang issue nung Pero tama 'yun, parang ibi-build up niya ang asawa niya. So despite that, hindi 'yan ang totality niya, kundi nakita mo rin yung strength ng tatay mo, how thoughtful he Mm. is. So yung mga gano'n din, i-emphasize Oo. niya siguro rin yung mga strengths ng ama. Mm. So yun din ang Ganun, natin basta. Mm. oo. Ganun yung mga teenagers na lalo ngayon, Mm. kami nakitang pangit, ay cancel na, cancel culture. Pero hindi na sinukat yung ibang mabuti. Ay, naku. Mga kabataan, mga kaagapay, bantay-bantay at Mm. maging mabuti tayong impluwensya sa ating mga anak. Kaya hangga't maaari, gawin niyo yung lahat na pwede niyong gawin para ipakita na kayo ay mapagmahal na ama. Kailangan mas Mm. matingkad, maging matingkad pa lalo yun lalo sa ganitong sitwasyon. Mm. Kung meron tayong atraso sa ating mga kapamilya, yan, Mm. Oo accountability nga. pa rin. Pero At magtulungan saka din ang buong pamilya para maibsan niya. oo. Yes, Ate Kit. Dapat again, papasok din ang church when it comes to that. Ayan, yung church. I think the male or the fellowship ng council ng mga men nila diyan, they should initiate, they start on yung mga for addiction, yung mga forms ng mga addiction. Yan. Napakahalaga po niyan, napakahalaga. So kailangan, kasi sa simbahan nakikita parang teka muna, parang bumabalik na lang sa performance. Ano yun? You just fill in yung mga worship services dito sa music. May alam nga akong isang sinabihan ko nga yung friend. Sabi ko, "Bakit lagi kang may picture habang kayo ay nagko-choir?" Bakit Sabi daw? ko, "Do you know, that's worship." Hindi daw, meron daw siyang fan. Hindi ko Ah, na sabihin kung sino. May fan daw na kukuha sa kanya, but why do you have to post it? 'Di ba? Again, worship ako, sa choir ako Music is a ministry. That's yes. worship. That is not us. The point there is not us, it's Christ. Mm. When we're singing, hindi tayo ang point dito. Si Kristo. Oo, si Kristo pa Oo. rin ang ending. Ayan. So yun Oh, din, balik to mm, nun. Oo. balik doon. Okay. So, Okay. mga kaagapay, pag-igihan natin ang mabuting reputasyon. Protektahan niyo ang inyong mga ginagawa dahil may nakakakita sa inyo. Okay? Mm. Ayan, Hindi ito naman, madali dahil oo, lahat tayo may imperfections, merong hindi gano'n imperfection. kadali. So, we try to be Mahalaga better. may accountability. Mahalaga may Yes. accountability tayo, Mm-mm. 'no? Yan. Ito naman yung tanong naman next ng ating listener. Sabi niya, paano po kaya ang approach ko sa dinidisciple ko? Almost 6 years na po since na-baptize siya. Active naman siya sa church and palaging present. Last month, nalaman ko po na nagde-date sila ng isa naming churchmate na hiwalay sa asawa niya. Naku, I don't know how to correct her. Com Please com help.
Relationship, parang sa FB, complicated. Di ba may mga ganon? Ba't naman hiwalay sa asawa? Ano ba yan? Mukhang hindi Okay. nila naintindihan ang ibig sabihin ng kasal, ano? Maski Mm. maski kapag binasa mo yung ano, yung family code, kung ano yung sabihin ng kasal, mula doon pa lang, ha, magugulat ka na, alam mong merong mabigat na implikasyon ang pagiging kasal ng isang tao. Bakit kaya gano'n lang kagaan, ano? Parang wala lang. Ano ba yan? Okay, ganito yan ano, kung gusto niya siyang kausapin, yung dini-disciple mo, manalangin ka muna 'no, Mm, bago ka makipag-usap 'no. Pag-pray mo muna sila, humingi ka ng, "God, bigyan niyo ako ng wisdom, ng tamang puso, ng tamang salita 'no, mm, mula sa inyo." Hilingin mo na rin na kaniyang paggabay sa magiging reaksyon nila. So, mm, kausapin mo muna ng pribado, privately, yung dini-disciple mo. Huwag sa text, 'di ba iba, text o chat, that's very impersonal. oo, wag, oo. Kailangan personal at mahinahon. Halimbawa, "Ate or sis, may gusto sana akong i-share sa'yo na mabigat man pero mula ito sa concern ko sa Mm, spiritual walk mo. mm, Mahal kita bilang kapatid sa Panginoon at yeah, ayokong manahimik kung may bagay na puwedeng makaapekto sa relasyon mo kay Lord." mm, No, ipaliwanag mo na may paggalang. "Napansin ko kasi ko lang at nabalitaan na nagkakalapit na kayo ni," alam mo na, yung lalaking hiwalay. oo, Na alam nating hiwalay sa asawa pero hindi pa naman legally annulled. Alam kong may feelings na maaaring ma-develop dito pero gusto ko lang sana na balikan natin yung standard ng salita ng Diyos 'no, pagdating sa relationship. mm, Lalo na't alam mong ginagamit ka rin ng Lord sa church. So gamitin mo yung salita ng Diyos 'no. Mahalagang may batayan yung usapan niyo, hindi lang opinyon kundi ang Biblia. Alam natin malinaw sa salita ng Diyos mm, ang tungkol sa purity, pagrespeto ng marriage, sa Hebrews 13:4 oo, yun, oo, at sa pag-iwas sa relasyon na hindi tama sa harap niya. Ngayon, kailangan kang maging understanding, maunawain, pero matatag. Hindi ito tungkol sa pagkondena 'no, kundi pag-guide. Now, pakinggan mo rin yung side niya. Maaring siguro she's in pain, mm, confused, o mm, kung minsan oo, jina-justify pa ha, mm, pero oo, manatili kang grounded sa truth oo, habang nagpapakita ka ng grace. So, kailangan gracious ang tina-approach mo, hindi yung mm, alam mo na, "Ay naku oh, ha, hindi mm. puwede yan." Ay merong mga There's gano'n. there's one thing na napansin ko dito 'no, kasi kung nasa Oh, church sila, bakit parang hindi alam ng pastor, parang natutuloy yung relationship, may asawa yung isa, tapos single yung hmm, isa, bakit hindi yata napansin ng church? So ang suspecha ko, isinisikreto ito. Ngayon medyo mhm, mabigat dito sa kaibigan dahil mukhang siya lang ang nakakaalam, feeling ko lang, feeling ko sa kanya mhm, nag-confide, sa kanya nagtapat kung ano yung mm, nangyayari, kung ano yung ginawa niya. Pero hindi sinasabi kay pastor, hindi pinapaalam sa church, parang secret. Pero I think ano, yung mga mm, ganito nagta-thrive, nangyayari dahil nga sa pagiging sikreto. Pero mm. merong indication yun. Eto Ma yung tipo bang itinatago, which means hindi nila kayang panindigan sa publiko. Integrity problem din talaga ito. May shame din kasi dun dahil Oh, the guy is not legally separate or annulled 'no. Ang ano lang oo, dito, siguro kung talaga ano yung with care and sabihin mo, maaari kaya nating ano, gus can I share this to ano, to pastor or to some wag, ganyan. ano, hindi, follow up lang sabihin mo siguro ang usapang ito wala naman 'tong hindi ito matatapos, Mm. maaaring aangal siya. Actually, Masasaktan oo, siya, yun nga, pero ipaparamdam mong lagi mong paramdam, nandito ako para tumulong, hindi para manghusga, hindi madali ang pagtalikod. Hmm, Sasabihin mo sa kanya sa isang bagay na nagbibigay sa'yo ng comfort, alam ko parang mm, masaya ka, pero kung ito naman ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, oo, may mas magandang plano siya. No, oo. nandito Sa ako para samahan ka sa mm, proseso. Yun yung ano, hindi kasi ito rin, kung sino man yung malapit diyan sa kabilang party, yung sa lalaki, mm, at may tiwala siya sa'yo, maaari mo siyang kausapin ng may
parehong diwa, pag-ibig, katotohanan, yung para sa Mm. spiritual health niya. Mm. Yun ang ano, kailangan talaga silang dalawa, Oo. 'no, na kailangan din nila ng alam mo dapat ito may support kasi hindi yung sa ibang churches, they really have to parang grabe yung alam mo yun, parang parang they have to build an axe. Hindi na yun, ano? Oo, Oo. pero siyempre naman, mag-a-agree yung mga tao kung alam nilang sila mismo nagko-conflict sa integridad nila. Eto, sigurado ko, pagka sinabing sabihin sa pastor, sasabihin nila, wag! Dahil kasi ayaw nila talagang isiwalat. Ibig sabihin, hindi mo mapapanindigan ito kung nakalantad. Kung nakikita ng mga tao, hindi mo mapapanindigan. At alam mo rin yun, alam din ng tao na hindi ito bagay na dapat nilang panindigan, kaya sinisikreto nila. Dahil may gusto silang mangyari. Yun yung clue . May gusto sila, kaya nila tinutuloy yung bagay at patago nilang ginagawa. At lahat naman ng mga tao na patago ang ginagawa, takot din silang malaman yung kanilang ng tao yung kanilang ginagawa dahil alam nilang may problema. So that's already a good opportunity. Alam nila na may problema. Na kapag ipinaalam sa iba, alam nilang disagreeable. Yun. Kaya lang ang struggle is ayaw nila talagang malaman pero gusto nila yung bagay na mali. At sabi nga nila, bakit masarap yung mali? Saka nakakalungkot nito, yun yung 'pag nagkaroon ng emotional binding na, 'no? Tapos it could lead to something deeper pa. Ang Ayun nga. nakakalungkot kasi yung intimacy, yung Oo. physical, once there's physical intimacy, that would be more harder. No, that would be more harder and a lot painful, especially kung ano sila, magse-separate. Tsaka kawawa din yung girl, 'no? 'Pag Oo. nangyari yan. Sana yung alam mo ito lang yung ano, dapat lang talagang dapat may itong kung sino man 'tong ano 'to, yung ito ba yung nagdi-disciple, yung discipler niya, Oo. 'no? Yung discipler niya kailangan gracious siya. Kung kailangan niyang kaya niya, kung kakayanin niya, kaya niyang kausapin silang dalawa, kausapin niya. Or kung ayaw Pero nilang kailangan niya ng tulong hindi lang siya. Oo. Hindi lang siya, kailangan yung Siguro kung sino yung yung kasama oo. ng lalaki, yung kaibigan niya sa ano, sa church. Mm. So mag-ano na sila, 'no? Kasi Mag-collaborate. ano to labanan na to ng gusto . Parang pero kapag ang mga kasamang ang mga involved sa usapan, yung kunwari yung asawa nung lalaki, tapos yung mga magulang nung bata, nung isa, di ba? O yan yung mga bagay na ayaw nilang gawin dahil kasi alam nilang merong magandang point doon na talo sila doon. Yun . Tsaka ang ano Sometimes kasi yan, ang nakikita dami mo. masalamuot, 'no? Kung meron Oo. pang halimbawa, meron pang let's say, ano, is he trying to inaayos niya ba na magkabalikan sila nung asawa pero baka nagiging hadlang pa 'tong disciple niya, 'di ba? Kasi Oo. nandun siya, parang emotionally ano siya, Yun nga emotionally involved oo. na . So maraming ano na imbis na she really has to be helped to step back. Ayun, To step nakikita back. nyo. Makikita mo, Ate Kit, tsaka mga kaagapan. Meron tayong ginagawa na sarili nating regulasyon, sarili nating pamamaraan. Hindi na yung paraan ng Diyos, pero yung sarili natin dahil meron tayong gustong ma-achieve sa sarili nating pananaw o interes. So, doon nyo makikita kung paano naging mas less yung Diyos, mas higit yung personal nating interest. At doon tayo sasablay. Doon talaga sasablay. Kasi yung you want your own rules. You don't want God's rules. Totoo yan, totoo. Pero Pero tayo ano rin realize. ang God kasi is a God of second chances, marami yan . I believe naniniwala ako in the wideness, in the depth and wideness of God's grace and mercy. Yes. Maaring hindi pa ito ngayon, pero ang God has a way to deal with her issues if she continues to agree ako dyan. She continues to live in that sinful state. God has a way to deal with her. So yun yung nakakatakot na parte. God has a way pagka ang Diyos ang nag-deal sa iyo, nako,
Oo nga. Mas maigi Pero na tao gayunpaman, mag-heal sa'yo, pero yung Diyos, ang Diyos ay napakabuti niya, yeah, maawain yeah, at, and this girl can always, run to God. yes. Marami akong alam, 'di ba, the great saints in the past, grabe rin. And the saints that we know now, grabe yung Mm, mga pinanggalingan nila. Pero yung nung ang tagal din na proseso, then finally, Christ, embracing Christ, yung mm, going back to their first love, yun ang mahalaga dun, eh. Balik tayo sa ating unang pag-ibig, yung init ng unang pag-ibig, embrace His love. Lahat naman yan, kay oo. babae, kay lalaki. We are God's beloved. Ito Dapat yun. may naisip ako, Mhm, Ate Kit. mm, Well, tatakbo mm, sa Diyos, ano? May mm. dalawang alin dito yung tama? Yung bang tatakbo sa Diyos, "Lord, Lord, tulungan mo ako, gusto kong mangyari yung gusto kong mangyari. Gusto ko siya, eh. Siya na lang, Lord, siya na lang." Yun yung una. Ikalawa naman is, "Lord, alam ko hindi ka agree dito, tulungan mo ako ma-correct, tulungan mo akong makita yung tiwala sa'yo. Paano ba magtiwala Hmm, sa'yo, Lord?" Yan. Ano yung mas maganda? mm. Ano yung mas maayos? Magtiwala. But you know what, and then again, hindi ko ayokong anhin yung puso nung tao, eh. I'm Oo. not here to judge kung ano yung nangyayari sa kalooban niya. Yan. Tama, tama. Basta ang alam ko, I can trust God in His mercy and grace. Yes. If He's dealing with her sa 'pag siya ay, she's broken enough and before God, before Christ, alam kong 'pag bumalik yun, sabi sa'yo complete turnaround yun, eh. Yes, 'Pag definitely. if we realize that He is all that we have, He is our life. Mm, Kasi kadalasan kasi kumakapit tayo sa relationship, you know, parang as if we will not be complete, mm. without this relationship. Kahit nga kaya 'pag mga Valentines, I'd always post na sasabihin ko, we always run to we will run to them 'pag tayo kulang, deficit tayo sa love, 'di ba, from our family. We Mm, would run to we would run to men to validate us, 'di oo. ba? We would run to to make us complete. Mm, But wala naman such thing as completeness, eh. Kahit naman sa marriage, you are not complete. Our completeness is in Christ. definitely, So, yan. pero yung bagay na yon ay hindi mo naman agad basta iaano yan sa kanya. It's Mm, a process. That's why alam mo kailangan ng mga spiritual mentors, eh. Itong mga yes, kababaihan, oo. kalalakihan, na we all become, like Christ. Saka dapat ngayon tayo, let's help one another, patibayin ang yung ating pananampalataya ngayong panahon na 'to. Ang daming nangyayari sa paligid natin. Hindi lang mga wars, may wars din within the church, may war din sa politics, and Yeah, war within ourselves. So yeah. kailangan natin someone we're accountable to, spiritual friends, spiritual mentors. So that is very, very important. Kaya kayo, mga nakikinig ngayon, pahalagahan niyo po yung maging accountable tayo to someone, kasi yung maging totoo tayo, kung Yes. nahihirapan tayo sa kalooban natin, then talk Mm, to that trusted someone, so you oo. can pour out your heart and cry together, and then you pray Mm. together. Kailangan natin 'to sa simbahan, eh. O Ayun ang ganito, Ate Kit, nakakalimutan natin. Mhm, since meron tayong konting time na lang, ipag-pray natin 'tong hmm, mga taong ito, no? I'm gonna give you the okey, floor. Please do pray for our listeners. Go ahead. okey. Okey, wait, Yan. sarado Ito ko lang 'to. yung pagkakataon na maging bukas Sige, tayo sa Diyos. Sige, Ate Kit. okey. Panginoon, mahirap po ang buhay, maraming pagsubok, Mm, lungkot, at pagod. Minsan, gusto na rin naming sumuko. Pero salamat Diyos, dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan. Ikaw ang aming lakas kapag kami nanghihina, at mm. ang pag-asa kapag kami nadidiliman. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo kahit hindi na namin naintindihan ang nangyayari. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at tapang na magpatuloy. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Kayo po ang aming sandigan, aming pag-asa, at ang dahilan kung bakit kami ay nagpapatuloy. Mm. Amen.
Amen. Yes, thank you very much, Ate Kit. That was brief, Mm. pero that was very impactful. We thank you sa lahat ng kaagapay, yung mga natutunan natin dito, practice natin sa ating pamumuhay. Maganda yung kaya Mm. tayo nananalangin din dahil naniniwala tayong merong Diyos na dapat nating Mm. kilalanin na higit pa kaysa sa Mm. atin. Kaya maging Tama. practice natin lagi yun sa ating Oo. mga problema. Tatakbo tayo sa kanya na may pagpapakumbaba talaga. Ayun. Mm. Well, Ate Kit, thank you very much Yes. for being with us. Ang sarap ng mga discussion, I like it. Oo nga. By the way, Realistic, relevant. it is. By the way, kung merong gusto Mm. magpa-counseling sa inyo, paano po kayo mako-contact or ma-appointment? Okay. Well, I have my FB. There's a messenger. They can actually send me a message. Well, for an appointment. Ang Ah, FB mo is ang ano ko, Molina Ma, walang period yun, Molina Ma Corazon, and then in close in parenthesis, Kit Tasquilio India Tango Tango, Makayayong Molina. And then I can also share my phone numbers. sige, They can please. call me, but only for appointment lang po yun, ha? For Hindi para appointment lang, makipagtsikahan. Oo. Okay, my Globe number is 0927 910 5687. Mm. Again, 0927 910 5687. Ayan. Tapos yung aking smart. Wait lang, ba't wala itong smart na to? Yung smart ko, but anyway, siguro doon na muna sa Globe kasi nasa other ano ko yata. Oo. Sa ibang, ito yata. Anyway, nasa likod ko yung ano. Yung sa smart ko, kasi marami ring mga may smart phones. Oo. Okay. Okay, you can call me, contact me at 0999 351 5514. So, yun po. Okay. Ayun. So, smart. 0999-351-5514. Ano nga yung Globe uli? 0927 910 5687. Yan, 0927-910-5687. Ayan, thank you. Yes, sir. At kung gusto niyo You're mag-appointment, tawagan niyo yun. Hindi po chika ha, kundi appointment po. Kasi mahirap mag-counseling na chika sa online. Ayan. Oo. Ayan, salamat Ate Kit at papatawagin natin sila sa inyo kung gusto niyo ma-contact si Ate Kit. Ayan. So, face-to-face counseling ba kayo o online lang? Kasi malayo na, nandito na ako sa Bulacan Wala kaming, naghahanap ako ng magandang ano Sige, dito. Baka yung mga doon na taga lang. Bulacan, probably we can meet. O sa Doon na lang mag-arrange. Mentis. Arrange na lang wherever. Kung mga taga Okay. Bulacan kayo. Ayan. Sige. Ayan, arrange na lang sa mga gustong magpa-consult. At tayo ay patuloy na magsusupport sa ating mga counselors. Siyempre, salamat din sa mga naging kaagapay natin sa broadcast dito sa Bukawi Transmitter site. Tulad nila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Si Engineer on Duty Chris Molina at JV Tabua. Ayan, salamat sa inyo. At siyempre, ang ating PA in charge na si Ate Kayla Escalante. Ate Kayla, I'm praying for you. At sana makita mo na yung dawan mo. Darating na yon. Alam kong darating na yon. Nagpapaganda na talagang con todo si Ate Kayla. You're so amazing. Ayan. Mga kapatid, it's so amazing to know na ang inyong mga katanungan pinapadala nyo. Pa-follow up na lang po kung meron kayong additional questions doon. At muli, tayo ay magiging magkasama uli next Friday sa Heartline Friday Night Edition. Pero tuloy-tuloy ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes sa galap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Daily yan. Iba-ibang mga hosts for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at Friday kami ang in charge doon. Kayo na aming mga kaagapay, salamat sa pagpapatuloy na pagtangkilik and blessings sa inyo. Dito pa rin tayo sa DZAS 702 AM Radio at kasapi po tayo ng broadcasters ng Pilipinas. So, thank you very much, Ate Kit. Maraming salamat din. It's a privilege to be part again of your
ministry. Thank you for your ministry too. And thank you sa lahat ng mga kaagapay natin. Tuloy-tuloy po tayong magpalakas at magpatibay ng puso ng bawat isa. God bless po! Amen. God Amen. bless. Amen. Amen. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.